Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkalabas ko ng bakuran, ay naglakad pa ako patungo sa unahan para maghanap ng bahaging walang tao dahil tatawagin ko si Mian. Noong naroon na siya sa harapan ko, ay sinabi kong maghanap siya ng 3 kambal na balete. Sabi niya naman, "Pantas, walang ganun dito. Kahit doon sa lupain nyo malapit sa ilog, ay wala rin yung hinahanap mo. Pero meron akong alam, nag-iisa lang iyon. Pero naroon sa kagubatan ng isang isla. Malayo iyon dito." Sabi ko naman, "Sige, dalhin mo ako roon. Kailangan natin makakuha." Lumapit siya sa akin at hinawakan ako. Ilang saglit pa, ay unti-unti nang nag-iba ang kapaligiran namin. Tapos sabi niya, "Narito na tayo, Pantas." Sabi ko naman, "Nasaang lugar tayo? Grabe naman ang lalaki ng mga puno rito. Mukhang pusod na ito ng kagubatan na." Sumagot naman si Mian, "Pantas, narito tayo sa isang isla. Maliit lang ang lugar na ito. Tanawin mo ang paligid." Inilibot ko ang aking paningin. Unti-unting naging pamilyar sa akin ang lugar na iyon. Naroon kami sa isla ng Logos. Naglakad kami kaunti at nakita ko na agad ang 3 kambal na balete. Madali ko lang iyon nakita dahil iyon ang pinakamalaki at pinakamataas na puno na naroon. Lumapit na ako roon at hinugot ang dala kong tansong punyal. Sinubukan kong magputol ng isang maliit na ugat upang masubukan kung iyon nga ba talaga ang hinahanap ko. Matapos kong makaputol ng isang ugat mula sa punong iyon, ay muli lang ding tumubo yung pinagputulan. Sabi ko naman sa sarili ko, ito na nga yung punong hinahanap ko. Pagkalingon ko sa kabila ay nakita ko may bantay pala iyon. Isang malaki at itim na nilalang. Para lang din iyong isang kapre, pero ang kaibahan lang dahil malaki ang bunganga. Nagkatinginan pa kami, tapos nagsalita iyon. "Hoy, tao! Nakikita mo ako?" Tumango-tango naman ako, tapos sabi niya, "Sino ka? Sa tingin mo ba, makakakuha ka ng ugat ng punong iyan at makakaalis ka pa ng buhay? Nakita mo namang isa itong maliit na isla. Paano ka makakaalis?" Sabi ko naman sa kanya, Yun lang ba ang problema mo? Sige nga, mag-isip ka. Nagawa ko nga makapunta dito nang wala akong sinasakyang bangka. Ang umalis pa kaya ang magiging problema ko?" Tumawa naman siya ng tumawa at sinabing, "Nakakatuwa ka, tao. Gusto ko ang sagot mo. Kaya ganito, maglaro muna tayo ng bugtungan." Sabi ko naman, "Ay, pasensya ka na.
Nagmamadali ako eh. Sa susunod na lang na makapunta ako ulit dito. Bigla namang namula ang mga mata niya at mukhang nagalit. Lumaki ang mata noon, pati na ang boses at sinabing, "Wala kang galang sa akin. Isa ka lang taong binigyan ng kakayahan na makakita ng mga kagaya ko. Pero nilalapastangan mo ang aking paanyaya. Kinakaibigan na nga kita. Ayaw mo pa." Sabi ko naman sa kanya, "Pasensya ka na, nagmamadali nga kasi ako at huwag mo ako susubukan na hadlangan dahil kahit mas malaki ka sa akin, ay kaya kitang paluhurin sa harapan ko." Hindi na iyon nakinig at may kinuha sa kanyang likuran. Noong makuha ay nakita kong isa iyong tirador. Dumampot rin siya ng bato na halos kasing laki ng bola ng basketball. Noong babanatin niya na ang tirador, ay biglang lumitaw si Mian sa tabi ko, kasama ang iba ko pang mga gabay. Tapos maotoridad na nagsalita si Mian. "Hoy, nilalang! Mag-iingat ka sa gagawin mo. Binabalaan kita. Kung ayaw mong mabura sa mundong ito, ang kausap mo ngayon ay ang babaylan at pantas ng 7 dimensyon ng kaharian ng mga diwata at mga engkanto." Tila nagulat naman ang nilalang sa narinig at yumuko. Nakita niya rin ang medalyon kong krus. Sabi noon, "Pantas, patawad. Hindi kita nakilala. Naamoy lang naman kita. Hindi ko masyadong makita ng malinaw ang imahe mo. Dahil malakas ang sikat ng araw. Sige na, kunin mo na ang nais mong kunin at makakaalis ka na rin." Kilala ang nilalang ng mga tambaluslos sa pagiging palakaibigan. Pero ang problema, mabilis din silang mapikon. Mahilig din silang makipaglaro ng bugtungan. Pero kapag hindi mo nasagot, ay sisingilin ka niya ng gintong barya. Dahil isa iyong sugal para sa kanila. Tapos kapag nasagot mo naman, ay bibigyan ka niya ng batong ruby. Isa iyong mamahaling uri ng bato. Matapos noong magsalita ay tumalikod na iyon at umalis. Muli na akong umupo sa harapan ng puno at kumuha ng 4 na piraso ng ugat. Kulay pula ang katas noon na para talagang dugo. Tapos agad ko na rin sinabi kay Mian na ibalik na ako kung saan ako nanggaling kanina. Pagkabalik ko sa bahay ng kapatid ni Manang Alodia ay marami na ang tao roon. Mukhang mga kapitbahay iyon ng matanda na gustong makiusyoso. Napansin naman nila ako agad. Sabi ko naman, "Manang Alodia, bakit maraming tao? Hindi ko pwedeng gamutin ang apo nyo habang maraming taong nakatingin. Maaaring magkagulo at maraming mga lukulukong tao na gustong magpasikat at makialam." Nagsalita naman ang kapatid ni Manang Alodia. "Iho, doon mo na lang sa kwarto gamutin ang apo namin para walang makaistorbo." "Ah, sige po." "Siya nga po pala, ito ang ugat ng 3 kambal na balete. Putol-putulin niyo po yan at ilaga. Kapag kumulo na ang tubig, ay magsisimula na rin niyang lumapot ang sabaw. Ilagay niyo sa baso at palamigin hanggang sa maging maligamgam bago niyo ipainom sa apo niyo." "Sige, iho." Wika naman ang dalawa at nagtungo na sa kusina. Ako naman ay nagtungo na sa silid na itinuro nila. Sumunod na rin sa akin ang babaeng wala pa ring bibig, pero masama pa rin ang tingin sa akin. Sabi ko sa kanya, "Sige na, humiga ka na sa gitna ng kama." Pero hindi ako noon sinunod. Umupo lang iyon sa may gilid. Inasikaso ko muna ang mga ugat ng balete na gagamitin ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Magiging masakit ang proseso ng panggagamot ko sa iyo. Pero kailangan mong tiisin. Kasalanan mo rin naman kung bakit ka nagkaganyan. Ang sama kasi ng ugali mo. Halos hindi makain ng aso ang mga salitang lumalabas sa bibig mo eh." Noong ibaling ko sa kanya ang aking tingin, ay nakita kong nakasurot pa rin sa akin ang kanyang tingin at halatang galit. Sabi ko naman, "Sige na, humiga ka na para masimulan ko na ang panggagamot sa iyo." Nakita kong nakatitig pa rin iyon ng masama
at ayaw humiga. Kaya tinulak ko na siya papahiga at sinabi kong, "Alam mo, kanina pa mahapdi ang sikmura ko. Wala pa akong almusal dahil inuna kitang puntahan para magamot. Kaya huwag ka na makipagmatigasan pa sa akin." Kinuha ko na ang 3 ugat ng balete. Ang 2 noon ay inilagay ko sa kaliwa at kanan niyang braso, tapos ang isa ay sa kanyang likod. Inorasyonan ko siya ng pamako para hindi makagalaw. Panay pa rin kasi ang piglas, saka ako umusal ng ibang orasyon. Ilang saglit pa ay humaba ang mga ugat. Tapos tinubuan pa ng maliliit na ugat ang 3 ugat na iyon. At ang maliliit na ugat na iyon ay humaba at gumapang sa buong katawan ng dalaga. Nakita kong gustong gusto niyang sumigaw, kaso hindi siya makasigaw dahil wala naman siyang bibig. Hanggang sa mapaangat na siya sa kama dahil sa puwersa noong mga ugat. Ang purpose kasi noong ugat ay para higupin lahat ng inilagay na sumpa sa dalaga at pagalingin na siya ng tuluyan. May mga ugat ring gumapang sa kanyang mga kamay at sa mga daliri para naman ituwid ang mga bali-bali niyang buto sa daliri. Kaya magiging sobrang sakit noon para sa kanya dahil para din iyong hinihilot ng mano-mano. Nakikita kong umiiyak na siya sa sobrang sakit. Maya-maya ay nawalan na siya ng malay. Patuloy pa sa paggawa ng trabaho nila ang mga ugat hanggang sa unti-unti nang lumapat sa kama ang katawan ng dalaga. Dahan-dahan na rin kumalas sa katawan ng dalaga ang mga ugat. Habang kumakalas ang mga ugat sa katawan noong dalaga, ay unti-unti ko ring naaaninagan ang totoong kulay ng dalagang iyon. Nagbago na ang kanyang katawan, nawala na ang pagiging kulubot ng balat at lumabas na ang tunay niyang kulay. Chinita pala siya. Maganda rin ang hubog ng katawan at talagang makinis. Lumapit ako sa kanya at inalis na ang inilagay ko sa kanyang bibig para makapagsalita na siya pagkagising. Tinipon ko ang mga ugat at inusala ng orasyon. Saglit iyong nagliwanag tapos naging abo. Wala pa ring malay noon ang dalaga. Pawis na pawis ang buo niyang katawan, kaya tinawag ko na si Manang Alodya para mapunasan siya ng pawis o di kaya bihisa na ng damit. Agad din naman iyong pumasok at inasikaso ang kanyang apo. Sabi ko sa matanda, "Hintayin ko lang po siya na magising dahil meron akong sasabihin sa kanya bago ako umalis." Naghintay pa ako ng 20 minutos bago iyon nagising. Noong magising ay agad niyang tinignan ang kanyang katawan, pati ang balat sa braso. Nagulat siguro siya dahil sa ganun lang kabilis ay bumalik na sa orihinal ang kanyang itsura. Ang laki ng ngiti niya. Tapos napatingin siya sa harapan. Naroon lang kasi ako nakaupo at naghihintay sa pagising niya. Agad siyang tumayo at lumapit sa akin, sabay sabing, "Aba, legit ka naman pala eh. Ang galing ng ginawa mo. Magkano ang ibabayad ko sa'yo?" Wika niya pa. Hindi ko siya sinagot. Nagpunta siya sa kabilang kwarto at pagkabalik ay iniaabot sa akin ang nakabandil na pera at sinabing, "Heto oh, 50 milyan ha. Huwag mo sabihin kulang pa yan. Baka sampal ko ang kulang dyan." Agad namang nagsalita ang kanyang lola. "Apo, ang bibig mo. Hindi mo kilala ang taong yan. Kaunting respeto naman. Pinagaling ka niya. Tapos ganyan lang ang sasabihin mo." Sumagot naman iyon ng pataray. "Kaya nga babayaran ko siya eh, para wala na akong utang sa kanya." Wika niya pa, sabay pilit na pag-abot sa akin ng kanyang pera. Hindi ko iyon tinanggap at noong mapatingin siyang muli sa kanyang kamay, ay hindi na pera ang naroon, kundi mga dahon ng bayabas. Saka ako nagsalita. "Alam mo miss, tinulungan kita dahil naaawa ako sa iyo. Kahit hindi ka karapat-dapat na kaawaan dahil sa pag-uugali mo. Ang pera ay makabubuti kung ikaw ang gumagamit.
Pero kapag ang pera na ang gumagamit sa'yo, iyon na ang masama. Bago ako umalis ay iiwanan kita ng marka. Kailangan mong magbigay galang sa lahat ng tao at kailangan mo rin silang pakitunguhan ng maayos at huwag ka nang manlalait. Sa oras na ginawa mo uli iyon, ay magsasara din uli ang bibig mo at babalik ka sa dati mong kalagayan bago pa kita nagamot. Nag-iwan ako ng sumpa sa iyo para sumunod ka sa lahat ng habilin ko. Minsan lang kitang tutulungan. Kapag natutunan mong magpakumbaba sa kapwa at magbago ka ng tuluyan, ay mawawala na ang sumpa na iniwan ko sa iyo. Pero kapag ipinagpatuloy mo pa ang kagaspangan ng iyong ugali, ay babalik din lahat ng sakit na inalis ko sa iyo. Kaya umpisahan mo na ngayon ang pagbabago para hindi ka na magdusa uli. Nagulat ako dahil akala ko ay magiging aral na sa kanya ang kanyang mga pinagdaanan. Pero bigla niya akong sinigawan ng malakas at sinabing, "Punyeta! Ang dami mo pang sinasabi! Hindi ka nalang umalis kung tapos ka na!" Hindi ko na siya sinagot at hinayaan ko na lang. Bigla siyang napatingin sa braso niya at mababakas ang takot sa kanyang mukha. Unti-unting bumabalik sa dati ang kanyang kanang braso noong panahong may sakit pa siya at hindi ko pa nagagamot. Kumulubot ang balat doon at umitim rin. Napapasigaw na rin siya sa sakit dahil dating ang bali-bali ang mga buto niya doon sa kamay bago ko siya ginamot. Natataranta naman siyang nagsorry sa akin at sinabing hindi na siya magsasalita ng masama. Agad niya ring nakita ang unti-unting pagkawala ng itim at kulubot sa kanyang braso at gumagaling. Sabi ko na lang sa kanya, "Kapag bumalik sa dati lahat ng sakit mo, hindi ko na iyon kasalanan. Ikaw na mismo ang may gawa noon sa sarili mo. Uuwi na ako. Yang pera mo sa sahig na naging dahon, pulutin mo yan dahil sayang yan. Pero hindi mo na yan magagamit. Maliban na lang kung ipamimigay mo sa mahihirap mong kapitbahay. Doon lang din yan magbabalik sa pagiging tunay na pera. Huwag mo akong susubukan. Hindi mo ako madadala sa pataray-taray mo. Pasalamat ka, babae ka, at sanay ako sa kasungitan ng asawa ko. Kaya, kaya kitang pagpasensyahan. Manang Alodya, uuwi na po ako. Huwag po kayong mag-alala, magbabago na yung apo nyo. Dahil wala rin naman siyang pagpipilian. Maliban na lang kung gusto niyang bumalik sa kanya lahat ng kanyang sakit." Sabi naman ng matanda, "Sir, humihingi ako ng tawad sa ipinakitang pag-uugali ng apo ko. Alam ko po kung gaano kayo iginagalang nila Ma'am Wendy at ng buong pamilya ni Mayor. Kaya nahihiya talaga ako sa ipinapakitang pag-uugali sa iyo ng apo ko. May kinalaman din kasi sa paghihiwalay ng mga magulang niya, kaya siya nagkakaganyan. Pero hindi ko na po ikikwento dahil pribadong buhay niya na iyon." Sabi ko naman, "Hindi na po iyon mahalaga sa akin, Manang. Alam ko na rin naman kahit hindi niyo pa sabihin. Tsaka huwag kayong mag-alala, hindi naman ako galit sa kanya." Sabi niya naman, "Ano po, sir? Hindi ka galit? Samantalang ako nga ay kamuntikan ko ng masampal dahil sa inaasal niya." "Huwag niyo na po akong alalahanin, Manang. Sige po, uuwi na ako. Tawagan mo na lang ako kapag may problema ka. Marami pa akong gagawin eh." "Sige po, sir. Maraming salamat po." Tumango lang ako at umalis na. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento mula kay Babaylang Rico. Magsama-sama po tayong muli sa karugtong. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.